Live mula sa puso ng Quezon City, ito ang E-Press Broadcasting Channel. Ang inyong tulay sa buong mundo, dito mismo sa Lemon Square Building, EDSA, Barangay Katipunan, Muñoz. Mula sa pinakabagong balita, kapanapanabik na kaganapan at mga kwentong mahalaga sa inyo, agad namin kayong naiuugnay. Dahil dito sa EBC, everything is easier because we are connecting. Ito ang inyong istasyon, inyong komunidad, inyong koneksyon. E-Press Broadcasting Channel. Pinagbubuklod ang mga tao, idea at boses kahit saan, kahit kailan. Okay. Magandang gabi po sa lahat, mga kabalyero, mga kababayan. Ito po ang welcome po sa aming programang KMM Kabalyero Radio Program. Ang magsisilbing mata, gabay, kaagapay at kasangga sa daan ng bawat kalye at lungsod ng Metro Manila at ibang dako ng bansa. Kamusta po kayong lahat? Ako po ang inyong lingkod, MC Mike, Master of Ceremony, National Admin and Chapter Founder ng KMM Kingsman, ng Knights of Metro Manila Fraternal Brotherhood Organization. Ito po ang KMM Kabalyero Radio Program. Welcome po. Okay, samahan niyo po ako ngayong araw na ito, September 8, sa ating talakayan sa iba't ibang kwento ng bayanihan, pakikisama, malasakit at mga kwento ng buhay motorista. Bago pong lahat, nais po natin batiin ang ating mga kapatiran, opisyalis po sa KMM, At siyempre sa Knights of Metro Manila Fraternal Brotherhood Organization sa ating samahan. Siyempre, una po sa lahat sa ating Honorable Founder, kay Sir EJ. Good evening po, sir. Kung saan po kayo ngayon, napapanood po niya tayo. So, at sa ating mga KMM National Officer, Executive Division, ang ating National Grand Knights, siyempre si GK MC Brian Paule at ang ating National Assistant Grand Knight, si AGK MC Glenn Molina. Yun. At sa lahat ng KMM Master of Ceremonies, sa mga kasama ko pong kapwa ko MC, kamusta po sa inyo? Good evening po. Okay. Mula kay MC President Christian Daito at MC Vice President Angelo Velarde. Yun. Yun. Wala. Okay. And batiin din natin ang ating, syempre, yung ating kasama sa ating KMM National Defense. Kahanay po ito ng ating quick response team, si Commander-in-Chief Mark Lester de los Reyes. Ayun. Dapat mapalakpakan si Sir. At sa lahat ng KMM chapter, mabuhay po kayo sa ating mga chapter sa iba't ibang dako ng lugar ng ating Metro Manila at maging sa probinsya. Ano po? Okay. Yan po. Papakita lang po natin ang ating yan po ang logo ng mga chapter natin. So, makikita niyan. Nandiyan po ang Legionnaires, ang ating Hammer Knights, Tiger Knights. So, marami pa. Ano po? At least, meron kayong mapamilyar sa mga, yan po ay chapter ng Knights of Metro Manila. So, bawat isa pong chapter ay may kanya-kanyang pangalan. Kung mapapansin nyo po ay may mga knights kadalasan yan. Ano po? So kung yan ay makikita nyo at baka sakali na inyong kamag-anak o kapamilya, ano po? At least alam nyo ano po, na sila ay member din ng knights. Mamaya po malalaman nyo kung ano po ang kagandahan ng pagiging member ng knights. Ano po? Yun. Okay. Okay, asan tayo? Okay. At sa lahat ng KMF chapter, ano po?
Yan, tapos na po tayo bumate. Siguro babatiin muna natin yung ating mga sponsors, accredited partners, media partners, at mga kapatid natin sa KMM. Okay. Ayun. Yan. Okay. Gusto muna natin batiin ang ating mga sponsor, accredited business sectors. Okay. Una-una sa lahat, syempre, ang ating Cafe Tea. Enjoy and relax in every seat, syempre. Ang isa sa mga brotherhood din natin na company, si Masterland Realty and Global Masters, the KMM official realty provider, owned by Bro Sunny Bigtas, nakaanib din natin sa ating Kingsman chapter. Ano po? Siyempre, yung ating bro na may clinic dito, ano po? Si Dr. Colonics for Healthy Colons, owned by Bro Doc Sari. Ayun. Ano po? Mula din po ito sa Kingsman. Okay po. Then, batiin naman natin ang susunod nating sponsors. So, unahin natin yung mga sponsors. Ano? At ating mga alliance. Yan. Sa sounds muna tayo. Yan. Yan po ang ating Caballero team song. Yan. Okay. Binabati ko rin po ang siyempre ang one of the major sponsors, Signer 5 Computer Marketing and Services, headed by Sis AGK Myra Ginto. Mula naman sa KMM Tiger Knights Cabiao. Good evening po, ma'am. Good evening po sa inyo. And ating mga Prince and Media partner. Siyempre, kasama din po dito si Bro Doc Sari. Actually, hindi niyo po na itatanong si Bro Doc Sari po kasi ay former media din po namin at owner po ng isang newspaper before. No, actually now is having to plan to open it again. Ano po, yung ating Pinoy journalismo. Later on po, makikita nyo po yan at maaaring ating susunod na balita. Kasama na po ang Pinoy journalismo. Yan ang kagandahan. By the way. Ayan, yan. Ito po ang newspaper ng Pinoy journalismo. So, later on, sa mga kapatiran natin, ano po, yan. So, dati po ang inyong lingkod, MC Mike. Ang pangalan ko po sa journalismo dito, ito. Isa po akong column writer. Ano po? Palagay dito, column writer, columnist, radio co-host, and circulation manager. So, yan po yung aking sinulat. So, ang plano po natin ngayon para sa mga kapatiran natin, susulat natin yung ating mga nagaganap sa KMM, mga programa. Ano? Maganda, di ba? So, mamaya, makikita nyo yung aking kinakausap dito. So, balik tayo ulit, no? Marami tayo kasing babatiin dito, eh. No? Marami tayong babatiin dito ngayon at bati na natin yung ating mga sponsor. Ay, by the way, isa sa mga business club member natin dito kasi sa KMM, ano po, ay meron tayong mga kapatiran na may negosyo. So, gusto ko yung silang batiin, ano po. Siyempre si Pares ni Balong, yun. Diba? Sa Uyo, Paris ni Balong. Sa Uyo, Novaliches po yan. Ano? Si Pata ni Baby, dito yan sa Caloocan. No? Brad Baby po yan, ang may-ari ng Pata ni Baby. No? Then, gusto ko rin batiin yung aking kumpare na may negosyo dito sa Novaliches, yung Decepticons. Located in San Bartolome. Yan. Hello, pare. Kamusta? Okay, nais din po namin batiin ang ating mga brothers and sisters sa KMM
unahin po natin itong nasa mga gobyerno, no? Pero siguro unahin natin itong gawing norte, Nueva Ecija. I remember pala, meron palang fiesta bukas. So, advance happy fiesta po sa inyo. Yan sa Nueva Ecija. Ano po? Okay, ano po ito? Actually headed by ano po ito ni Tiger Knights, the Fan Division, headed by MC Glenn Molina, yung ating national AGK din po yan. So, gusto ko pong batiin yung mga nandyan, especially unang-una sa lahat yung ating MC dyan, ano, si MC Eloy. Kamusta MC Eloy? Good evening. Hope you're doing well. So baka sakaling makapasyal kami dyan, ano, sa fiesta mo, sa inyong fiesta, at makakita-kita tayo at makausap natin yung mga membrong mahuhusay at magagaling, ano po. Actually madaming member po dyan ng Knights of Metro Manila, ano po, Tiger Knights Chapter. So ito po ang mga miyembro natin dyan. Usually po ay mga nasa matataas na posisyon sa government. Binabati po namin si Bro Congressman Emerson Eming D. Pascual for District of Nueva Ecija. So yan, si Brad Congressman po. And si Sis Mayor J. Pascual ng Gapan City. Bro Vice Mayor Max Pascual. Bro Jeff Bautista ng Gapan City, Bro Councilor Bro Ruel Bautista, Gapan City Councilor, Sis Councilor Gemma Pangilinan, Gapan, and Sis Councilor Ami Hernandez, Bro ABC Cap Fernando Ramos, Barangay San Nicolas, Bro Inocencio Dodong Bautista, Board Member of 4th District Nueva Ecija, Bro Michael De Guzman, Barangay Captain of Malimba, and Councilor Amang Tarat De Guzman, Gapan City Councilor. Yan. So, kita nyo, ano po, madami po tayo mga miyembro dyan na nasa gobyerno at politika, na nasa KMM, Knights of Metro Manila. At dito naman po, siyempre actually, dalawa po ito sa Nueva Ecija. Medyo malayo lang po isa. So, isa rin po ito sa mga chapter division, ano. Ang KMM Tiger Knights Cabiao Division, Cabiao, Nueva Ecija. At dito naman po, yan. Okay, unahin natin, siyempre, ang batiin natin dito ay ang kanilang butihing kapitan, Bro Captain Erlito Ginto Dayaw, Barangay San Vicente, Cabiao, Nueva Ecija, at ang kanyang mga kagawad sa barangay. Kamusta po kayong lahat dyan? Good evening po sa mga brad na po at sister natin dyan. Binabati ko na rin siyempre ang kapatid ni Cap Erlito na isa din sa mga opisyalis ng Tiger Knights na taga dyan. Actually, nabanggit natin kanina. Pero hindi natin nabanggit. Isa po siya dito na chapter AGK dito sa kanilang barangay. Ano po, sa kanilang division. Si chapter AGK, Sis Myra Dayaw. Magandang araw, Sis. Okay. So, okay. Yan, nabati natin yung mga miyembro natin sa Nueva Ecija, ano po. And gusto ko rin sanang batiin dito yung ating mga kaibigan, ano po, personal. Sasamantalayin ko na rin ang ating programa, ang aking best friend, si alias Pogi, si Anthony Tan. Kamusta pare? Good evening sa iyo at sa iyong pamilya. Si Carlos Soriano, yung aking classmate na nagpapa-shoutout kanina, nandyan sa may Rizal. And I want all to greet also all the franchise branches ng KPT sa Binangonan Rizal, sa Sir Dexter, yan. Dito sa Punturin, ano po, meron po tayo dyan. Dalawa dyan sa Rizal, actually, Angono, Mandaluyong. Ano po, yan, yung mga branches po natin, madami pa dyan. Ano po, binabati ko po kayo. Hope you're okay and doing well. Ano po.
Malasakit, kapatiran, kabalero. KMM Caballero, bayani. Okay, siguro dumako na muna tayo sa katanungan ng kababayan. Kung ano po yung binabanggit namin Caballero Network Program. Ano ang KMM Caballero? Una sa lahat ay ang makapaglingkod po sa komunidad. Ito po ang hangarin ng KMM Caballero. At ating mga kababayan, ito po ay bilang isang kabalyero, meron po tayong quick response team na tinatawag. Ang quick response team po, ito po ay mga voluntaryong mobile riders or mga motorista na sila po ay actually member din ng Knights of Metro Manila na handa pong maglingkod para sa atin at sa ating mga kababayan, kakabalyero. Kung saan ay laging handang maglingkod na sa ating mga kababayan na nasa kalye, nasa kalsada, sa iba't ibang dako ng lugar ng Metro Manila at sa iba't ibang dako ng bansa. Yun, yung mga nangangailangan ng agarang tulong, halimbawa gaya ng mga di inaasahang aksidente, ng mga sakuna. Minsan nangyayari po yan. Sa mga problemang motorista, yung mga naplatan, na discharge sa baterya, nawalan ng gasolina. Minsan nagtutulak yan sa daan. So, yung mga nangyayari, pati ang mga nagaganap na minsan di natin maasahan yung mga krimen na nagaganap sa kalye o gulo. So, maaari po yan na magbigay alam o mag-report. Hindi man yan sila sinasabi po ba na parang multiplier, Hindi naman. Kami po ay, ang quick response team po ay nagbibigay din ng assistance, kumbaga, or report. So, limbawa, hindi nakita kayong naglalakad dyan, biglang may umablot sa inyo, nagkataon na nandun yung ating mga kabalyero, quick response team. Yan po, hindi lang yan kikibo, maaaring sumunod yan, pero nagte-text yan. So, meron po tayong tinatawag na report. So, meron po kasi tayong mga miyembro, mabanggit ko na rin po, lingid sa kaalaman. Ang KMM Knights of Metro Manila po ay halo-halo po tayo. Meron po mga nasa otoridad, pulisan, So, yan, may mga nasa gobyerno. So, iba't iba po yan, Even yung mga nandyan po sa kalye na yan, sa kalsada na nagmamaneho, kotse man yan o motor. Ang sistema po niyan, kapag tayo nakita gano'n, meron mga sakunang nangyayari, hindi man yan kumilos, kahit hindi siya makababa sa sasakyan niya, magte-text po yan. Maaaring yung iba po nating member na police or civilian na nasa kapulisan, civilian, maaaring tumulong po yan. So makikita, tumakbo man yan, pwede yan text na ito, nakita natin, for example, ito yung plate number, di ba? Andyan yung kulay ng sasakyan. So siguro makakatulong tayo dun sa sinasabi nating tracing. Hindi makakawala yung hinahabol nun. Mamaya may kukwento tayo. Actually, may nangyaring ganun sa isang member natin. Nakakatuwa, nakatulong naman. So mamaya may kukwento natin yung may natulungan ng isang brad natin. So, ang KMM Caballero po, kung saan ay laging handang maglingkod sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang KMM po ay Caballero Network Program ay magsisilbi din bilang official media network ng Knights of Metro Manila. Kung saan maghahatid po ng mga bagong balita, di lamang siguro sa loob ng ating brotherhood, pati siyempre sa ating mga kababayan, yung kasalukuyang kaganapan sa kalye, sa bawat sulok ng lungsod ng Maynila. Sa lungsod ng Metro Manila, maging sa mga probinsya, gaya niyan sa Nueva Ecija, meron tayo dyan, meron tayong mga Bataan. So, iba't ibang probinsya po yan, na meron tayong KMM Caballero member or mga quick response team. So, yan po ang function, So, makakapaghatid po tayo ng mga
balita o kaganapan ukol sa mga serbisyong publiko. Ganun na din ang mga serbisyong publikong ibinibigay natin sa Knights of Metro Manila Fraternal Organization Brotherhood. Ano po? Yung mga bagong proyekto, bagong programa ng KMM para sa ating mga kababayan. So, maging ang pagbibigay ng tamang impormasyon about our organization. Ano po? Isa po yan sa mga tatalakayin natin sa KMM Caballero radio program natin. Ano po? So, kasama po yan bukod sa mga gusto nilang malaman. Ano po ang KMM, ano po ang tungkulin, ano po ang mga advokasya, ano po. So, in our siguro next episode natin, meron tayong mga tatalakayin about yan at mga interview po natin yung mga iba't iba na officialis natin sa KMM. Actually, ngayon na araw na to, meron tayong naimbita. So, mamaya ay tatawagin po natin, tatawagin po natin yung ating isang officialis. Actually, dalawa sila. Isang officialis po ito. Mamaya ay ipapakilala ko po siya sa inyo. So, ibig sabihin po ay di po lamang para sa pagtulong at serbisyo, kundi maging sa paghahatid din ng mga balita. Ano po? Okay. Yun. Siguro dadako na po tayo ngayon sa katanungan kung ano naman po yung KMM at Knights of Metro Manila Brotherhood Organization or Fraternal Brotherhood Organization. Kung tawagin kami ay KMM. Ano po? Ano po ba ito? Yan po. So, ano ang Knights of Metro Manila? So, siguro mas mainam po ito ay maipaliwanag sa atin na isa sa ating mga opisyales po sa Knights of Metro Manila. Actually, dapat pupunta rito si ating National GK, Brian Paule. Po. Mamaya kukontakin pala natin, mako-contact natin, mako-contact natin kapag bigay ng ratings man lang si GK, po. So hindi siya makapunta. Siyempre, meron siyang mga biglaang inasikaso. Nagsabi naman po sa atin na sa mga susunod na araw, susunod na episode, makaka-attend na siya. So, ngayon, dahil hindi makapunta ang ating GK, pinadala niya po sa atin ang kanilang mga opisyales dito sa Gregorian chapter. Si GK po actually ay chapter founder ng Gregorian Knights chapter ng Knights of Metro Manila. So ang representante po niya ngayon na naririto ay kanyang co-founder and CMC at yung kanyang GK. So, yun. Okay. So, nais ko po ipakilala sa inyo, po? Ang ating naimbita ngayong araw na to na pinadala sa atin at atin ng mga karangalan din na makasama dito sa ating programa. Po? So, ipinapakilala po natin sa inyo ang ating ang co-founder ng Gregorian Chapter and CMC, Bro Edu. Yan. Okay. Kamusta, Bro Edu? Good evening. Hello. MC Mike, salamat po sa pagbati at pag-imbita sa amin dito. Sa lahat ng tagapagkilig at manonood ng KMM Caballero Network Program. Ayun. Sa lahat ng miyembro ng Knights of Metro Manila. Ayun. At especially ko pala especially ko muna sa aking pinamumunuan, Gregorian Knights Chapter. Siyempre. Ang aking GK doon na si Lysike, AGK Reggie, at sa aking division, Barrio San Jose, kay GK Jason, AGK Pam, AGK Marvin, at sa aking San Andres Bukid Division na si GK Poljan, AGK Dems, at AGK Dandy, at sa aking huling division na Santa Maria Bulacan, GK Ricky, AGK Bonaparte, at kay AGK Toti. Ayun. Magandang hapon. At sa aking chapter founder, syempre, ang ating NGK, Brian Paule. Yun. Magandang hapon sa inyo lahat. Yung national founder natin. At syempre, ang ating pinakamamahal national founder ng Knights of Metro Manila, yun. Sir EJ Justo. Good afternoon po, sir. And congratulations sa inyo, MC,
Mike, Ayun. sa unang episode ng Kemeng Caballero. Ha? Thank you. Palakpakan natin. Thank you. Salamat po. At kasama nga pala niya dito si GK. At ang kasama ko dito ang GK ng aking division ng Barrio San Jose. Ayun. GK Jason. Ayan. Kamusta kapatid? Magandang araw, MC Mike, at saka sa mga member ng Knights of Metro Manila, at sa Gregorian chapter, at sa lahat ng chapter. Magandang araw po sa inyo. Okay, thank you. Yan. So, ang Gregorian, ilang division na ngayon? Bali, ang Gregorian po ay 3 division, including yung main chapter. Ayun, sito mo. Bali, 3 3 division po. 3 grupo na yan, kumbaga. Ayan ay una chapter. So, parang chapter na rin ho kasi dito yan. Yung 3, yung 2 division na yan. San Andres and... Bali, Barrio San Jose, Ayun, San Andres, at Santa Maria, Bulacan. Ayun. So, kapatid, bro, meron ditong mga katanungan, syempre, tungkol sa ating samahan. Syempre, kailangan nating ipaalam o gusto nilang malaman ano nga ba ang Knights of Metro Manila, kailan at saan ito nagsimula. So, yan ang unang tanong natin. Ano ba ang ang Knights of Metro Manila? Kailan ba ito nagsimula at paano? Ano po? Yan. So, magandang hapon ulit sa inyo lahat. Ang Knights of Metro Manila ay itinatag noong June 15, MC Mike. Ang pagkakaalam ko, sa First Avenue pa sila, sa dating David's Tea House pa. Doon na ni founder EJ Justo, doon nila naitatag ang Knights of Metro Manila. At na-register to sa SEC noong 2005. Thank you, kapatid. Precise yan. At least nahalaman nila. So, ilang years na tayo ngayon? Nasa... Almost 20 plus. Ay, 20. Okay, itong pangalawang tanong natin. Ano ba ang advocacy at mission ng Knights of Metro Manila? Yun, magandang tanong po yun, MC Mike. So, ang mission ng Knights of Metro Manila ay siyempre, makatulong tayo sa mga nangangailangan. Pero ang sabi nga nila, hindi man natin mabigay yung buong pangailangan ng isang tao o ng mamamayan, at least mabigyan man natin sila ng ngiti at masabing hindi lang hanggang dyan ang kakayanin nyo. Kumbaga nagbibigay tayo ng ng inspirasyon. Kumbaga dagdag na inspirasyon para sa kanila. Ay, pasensya na po, nakamask kasi ko kasi may sipon po tayo. Pasensya na po. Pasensya na. Kaya gusto makita yung kapugian ni brother. Ay, fans mo dito makita. Baba ako konti, kasi may sipon kasi ko eh. Medyo may sipon daw si Bayan. Yan. Ayan. May sipon po kasi ko, pasensya na. Sandaling tanaw lang po yan, mga kapatid. Mamukhaan ka naman nila. Baka sabihin, peki yung guest natin nila. Hindi, may sipon pa. Pasensya na po. Ayan. Salamat sa sagot. Yan, mga kakabalyero, mga kababayan, yun po ang kasagutan, sa ating advokasya. So, ang magandang advokasya at hangarin ng Knights of Metro Manila. So, ang pangatlong tanong, ano po ang kagandahan at katangian naman ng Knights of Metro Manila? Ayan. Ang katangian natin, based on my experience, kapag Knights ka, dapat mapagkumbaba tayo dapat. Nakilala ang Knights dahil nagpapakumbaba ang mga Knights. Hindi tayo porket mga armado man o mataas na mga posisyon, pero hindi natin nagagamit yun dahil tayo ay isang disiplinadong miyembro. Pag sinabing Knights, mapagkumbaba tayo. At ang sabi nga nila mabuting tao na tayo. Pero pag pumasok ka ng Knights, mas bubuti pa tayo. Yun ang pagkakaintindi ko. Magaling. Palakpakan natin yan. Very good. Ganda. Madagdagan ko lang yan. Tama yung sinabi. Alam niyo po, ako ay Knights din. Officialis din. In my personal experience din. Tama yung sinabi niya po. Ang kagandahan, Brad, sa atin, sabi nga nila, hindi tayo nakikilala sa presa o ano man. Although marami tayong iba't ibang mga kapatiran dyan sa mga nasa gobyerno, kapulisan, pero nakikilala tayo sa mga magagandang advokasya natin. Yun ang kainaman dyan. At
bihira, wala akong mabalitaan pa atang mga nakikipaggulo, away. So thanks God naman, wala tayong ganun. Ano po? Okay, pangatlong katanungan. Okay, yun. Ang pang-apat na pala tayo. Ano, so, paano daw po ang pagsali dito sa KMM kung sakasakaling nagnanais umanib sa ating organisasyon? Ano ang kailangan para makasali? So, sa part na yan, papasok ko sa GK ko. Alam niya yan. Yan. GK, pakilala ka ulit, brother? Yung mic, brother. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si GK Jason ng Barrio San Jose Division. Ang Knights of Metro Manila is tumupad or sumunod sa patakaran ng gobyerno na anti-hazing. Yun ang unang-una kagad ginawa ng Knights of Metro Manila, at saka kung sasali kayo sa amin, ino-orient muna namin yung mga member at pinapaliwanag namin yung 7 jewels na nakalathala sa marka ng kapatiran ng Knights of Metro Manila. At saka meron tayong tinatawag na bless. Yun yung parang pinaka bigay namin sa mga gustong sumali at pumasok sa kapatiran ng Knights of Metro Manila. Yun lang po, MC Mike. Ayun. Thank you so much. Salamat. Thank you, kapatid. Yan. Palakpakan muna natin yan. Okay. So, yan po ang siguro kahit paano maliwanag po sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa KMM Caballero program. Ano po? Kung ano po ang aming samahan, ang aming organisasyon na Knights of Metro Manila Fraternal Organization, Brotherhood. Ano po? Narinig nyo naman kanina. So, ito po simpleng samahan lang kung tutuusin. Wala po tayong membership, ika nga. Wala pong mahigpit na pagpasok. At hindi masyadong mahihirapan sa ngayon. Ang importante lang po ay mabubuting tao. Ano po? Gaya, lalo na ngayon at meron tayong mga quick response team na tutulong sa ating mga kababayan na nasa kalye, nasa kalsada. Ano po? So, actually ngayon meron akong kanina nabanggit ko, meron tayong kwento. No? Meron na tayong actually nangyari ng mga bahagya. Actually madami talaga. Pero meron lang tayong ilang babanggitin dito na kwento. Siguro kung may personal tayong kwento dito, on the spot, pwede natin kwento yung mga natulungan na natin sa kalye, no, kapatid. So, nung nakaraang linggo may nakausap ako. Actually, ito ay miyembro ko sa kaya nalaman ko yung kwento kagad. So, miyembro natin ito sa Kingsmen, sa aming chapter. So, sa Kingsmen chapter, ano po. So, taga Novaliches din ito. Ito si Bro Arnel. Naikwento ni Bro Arnel to nung actually siguro mga magwa 1 week pa lang ito, no. So meron siyang natulungan na ito'y nangyari somewhere in Novaliches. Actually may video sila no, na siya daw ay nagdadrive ng motor. Siguro likas sa atin talaga yung mga nasali siya kaya may pagkabayani talaga. Palagi mong habulin yung nakamotor na nag-carnap daw. Carnap kasi tawag natin niya, pwede motor nap. No, so hinabol niya yung nakamotor. Nung hinabol niya, naabutan niya na corner. Parang sa aking pagkakaalala sa kwento, na dead end yung tao. Then, parang Miyero. Naagapan niya, hagip niya. Parang binangga niya para hindi na makakilos yung likod. Binaba niya kagad. Sinigawan niya yung mga tao. Malaking tao din yun kahit paano. May katawan din. Nahawakan niya. Siguro parang maliit lang ata ng konti. Ayun, ang nangyari, pagsigaw niya, so happen na meron din palang mga talagang nakaabang na napansin nila yung pangangalan, yung takbo ng motor. So madaling salita, nahuli.
makatawag ng barangay. Imagine that. So, yan ang isa sa ating mga kabalyero. No po. Yan, sa example na masasabi natin, mga kababayan, mga kabalyero. Isa pa lang yan sa masasabi yung tulong na imagine that. Yan ang tinatawag na quick response team o rescue. Ano po. So, yan si Bro Amnel ng Kingsmen. Palakpakan po natin ng nagawa ng kabayanihan. No, yan po. Isa pa lang yan sa mga kwento. Actually, itong isa naman nating membro din ng Kingsmen. Although, simple lang, na may naplatan. Siyempre, di ba, pag naplatan tayo ng motor, tulak yun. Sa kanya, ang kwento nito si Bro Joel. Actually, GK ko to sa Kingsmen chapter. By the way, Bro Joel, hindi man kita nakasama kanina. Hindi ka nakapunta rito. Kaya binabati kita. Kung saan ka man naroon, kapatid. Sana kasama kita ngayon. Kung saan ka man naroon, kapatid, sana sa susunod din nandito ka. Anyway, ipaparangalan ko naman kahit ang yung kahit wala si Bro, sana nandito siya, ma-interview natin. Medyo busy pa ata or napuyat tata kagabi. So, si Bro Joel, ang ating Kingsmen chapter GK, naplatan daw ng gulong sa kalsada, nakwento niya, may natulungan ako, founder, Di, siyempre, medyo alanganin yung lagay at mata-traffic pa, mabala. So, tinulungan niyang tulak. Tayo may tinutulak ng paa, di ba? Ganun tinutulak ng paa. Dinala niya sa palitan ng gulong, sa vulcanizing. Siyempre, nagpasalamat yung tao. So, imbis na maabala yung tao, di ba? Imbis na magkakos ng traffic doon or abala. So, natulungan niya. So, binabati ko si Bro Joel, sa yung nagawa. Yan, isa sa mga advocacy natin po yan makatulong. So, yan po ay isang hadikain natin bilang isang kabalyero ng bayan. So, congratulations sa iyo, Bro Joel, for that. Yan. So, yun po yung ating mga kwento. Baka mukhang may kukwento sa atin yung ating guest officers na co-founder. Ano po? Bro, anong kwento naman yun? MC Mike, sa amin may kwento rin ako. Simpleng kwento lang na. So, 1 month ago na ata, tumawag sa atin si Bro TJ, chapter founder na Raven Knights. So, shout out Raven Knights. Shout out nga pala, Raven Knights chapter. Usap ko kanina yan, si Drake. Si MC Drake. Dapat si MC Drake. Makapunta sana siya dito kaso nasa ospital ata. I don't know. Busy. So, ang nangyari sakto na doon kami sa Barrio San Jose. Napachat si TJ Drake, si FTJ. So, nagtanong na siya kung malapit ba ang biyak na ba to sa amin. Sabi ko, si F, bakit? Nangyari nabangga daw ang car ng asawa niya. So, syempre, parang first time nila mabangga, hindi nila alam siguro din yung proseso, kalakaran. So, rumesponde kami. Ayun. Rumesponde. Hindi naman, ito actually, para sa kaalaman ng lahat, hindi naman porket pag rumesponde ang Knights of Metro, kahit gaano kami karami, hindi kami manggugulo. Inaalam namin yung sitwasyon ng bawat isa kung ano ang nangyari talaga. So, dumating kami doon siguro mga 5 kami, 6. So, syempre, na-alarm yung driver, nakita namin, naka-nights pa kami lahat, syempre, lalaki pa namin. So, pagdating doon, syempre, inalam lang namin ano ba nangyari. Okay. Tapos, dinaan natin sa tamang proseso. So, kung ayaw makapag-settle ng dali natin sa barangay. Ngayon, sabi ng masyadong hassle daw. Ang sabi ng nakabangga, willing naman sila bayad na lang, kumbaga settlement na lang. So, kasi syempre, si bro natin, tsaka yung sis natin nung nabangga, first time nila nangyari yun . Kaya parang, syempre, blanco din. Ang kaganda sa quick response team kasi, hindi naman porket quick response team sinabi, gulo. Pwede kami maging tulay, kung kami ang makikipag-usap sa barangay o mga polis, pwede tayo doon. Yun po ang nangyari. So, sa awa ng Diyos, nagkaroon na settlement, naging maayos naman. Everybody happy naman. Ayun.
So sa madaling salita, naayos ang gusot ng kumbaga parang away traffic. Oo, banggaan. So, banggaan yan eh. Kaya minsan nangyayari kasi ang gulo sa trapiko. Pagka magandang lalaking bagay din na sa madaling salita, yung mga miyembro natin o kung sino man na kamag-anak, kaibigan, at ganun din naman tayo sa iba. Kung ano man, mamamagitan tayo or magbibigay tayo ng assistance para mapil nilang may kasama sila. May kaagapay sila at mag-guide din sila. Minsan kasi lalo na't wala kang alam sa banggaan. Meron kasi ito, ma-share natin, samantalahin na natin. Sure. Ako nakaranas ako niyan eh. Yung parang duduruin ka o bago ka lang nabangga, takot ka eh. Hindi mo alam yung rules na, yung lingwahe na dapat, ika nga. Kung sino ba yung dapat magbayad. Siya pala dapat magbayad. Kala mo ikaw may kasalanan. Yung iba, wala rin naman training sa talagang, ika nga, although may seminar, hindi naman alam yung nangyayari. Kung mali ba o hindi. So, malaking bagay yung ginawa nyo. So, sa madaling salita, na-guide nyo yung ating mga Bradsis. Ang kaganda naman kasi kay CFTJ, pagdating namin doon, siya, alerto lang din siya, kumbaga, hindi siya mainit ulo. Kumbaga, dinadaan niya sa diplomasyang salita din yung nakausap. Ayun. Shoutout sa'yo, TJ. Ayun, shoutout, TJ. Saan ba itong chapter si TJ, brother? Sa, Raven Knights. Raven Knights pala. Chapter founder din siya, chapter founder. May pasensya nyo na si MC Mike. Kilala ko na nga pala yun. sorry. Si TJ, tama. May matangkad na. Kapatid ba ni... kapatid ni si MC Drake. Si MC Drake, tama. So, yan. Binabati natin, syempre, yung isang pagtulong na naganap na naman. No, po. Yan, marami actually kwento. Gusto po nating maikwento sa mga tagapakinig, mga manonood natin dito ngayon sa programa. Although hindi man natin maikwento lahat, baka po sa mga susunod na episode, napakarami pong kwento niya na natulungan natin. Yan po ang, wala pa ho actually yung itong pangalan na Caballero. Kasi, ang Caballero po kasi kung inyong itetre, isang pangalang Caballero. Yan po, no? Kaya may KMM, Knights of Metro Manila. Ang Caballero is ang Spanish meaning ng Cavalier, which is Knights. Ano po, tama? So, dyan po kinuha yan. Kaya po tayo ay KMM Caballero. So, yan. Kaya po yan, makikita nyo yung ating logo, no? Yan. May kabayo. So, medyo Asia, tayo. So, yan po ang logo natin. Makikita nyo, meron po tayong K dyan and KMM. So, andyan din po ang logo ng Knights of Metro Manila, official logo. Yung sa gawing kanan and gawing kaliwa. And syempre, yung aking logo. Ang chapter logo ng Kingsmen. Yan. So, palakpakan din natin yan. Yan. Okay. So, yan po ang ating mga kwento at sa mga susunod nating mga episode. Abangan nyo po. Marami ho tayong, kasi ngayon ay nagsisimula na rin po tayo magparami ng volunteer na sasali sa ating, excuse me po, para ako si Mike Enriquez. Yeah. Tukayo nga pala. Okay. So, sumalangit na ba? Yan. So, tukayo. Again, ang ating advokasya po, katulad din ng advokasya ng Knights of Metro Manila sa Caballero ay mas pinalawak na pagtulong kasi nasa kalsada po kami. Even kung nagda-drive ako, lahat po kami halos, kaya lang kailangan talaga ng meron ditong kami mga gaganaping training sa mga volunteer. So, i-announce ko na rin ito, no? So, nananawagan na rin ako, samantalahin ko na. So, nananawagan ako sa ating mga KMM chapters founder, sa mga kapwa ko MC, Master of Ceremony. Kasi dito po ay usually mga Master of Ceremony, chapter founder din. Di ba? Yung babae natin, dalawang babae, I think is chapter founder, Queen's Knight and Chutonic. Si Madam Ochel Ivor. Shout out nga pala sa'yo, sis Madam. No, ito na yung ating KMM Caballero. Dati kinukwento ko lang ito eh. So sabi nila, ang ganda bro. Ngayon, ito na. So ito na po yung ating KMM Caballero. At sa ating Queen's Knight, no, si Sis Janet, yan po ang chapter founder ng Queen's Knight. Ano po.
So, gusto ko nang samantalahin na ipabatid sa inyo na kumari po bilang MC at by the way, gusto ko rin ulitin, ako po ay isang National Admin Officer ng KMM. So, nasa Executive Division po ako. Kaya, nasa akin din ng mga data, IDs, ng certificate ng mga miyembro ng lahat ng KMM actually. So, kailangan po natin to, shoutout dito sa ating secretary, Elgato, yung bagong secretary natin, National Secretary Brad. Shoutout sa'yo. So, yan, magtatandem tayo about sa mga data kasi hihilingin natin, ito na may napag-usapan na sa meeting before ng KMM na tayo'y mangangalap na ng mga miyembro na magbo-volunteer na pwede. Usually, yung mga motorists, riders, at even yung mga may sasakyan na 4 wheels na kailangan magparehistro sa atin sa Caballero. Although member naman lahat po yan. Dito po, ulitin ko, lahat po ng pwede sa Caballero or magme-member na volunteer ay member din ng KMM. Kailangan Brad and sis din po kayo. And by the way, hindi tayo baka sabihin nila, dinidiscriminate natin ng LGBTQ. Pwede ho dito ang LGBTQ. May mga nagda-drive na ganyan na mga boyish. Siyempre, di ba? Mga gay. So, yan. Hindi po tayo, pwede po yan. Pwede po yan. Basta magsabi lang po kayo sa ating, sa inyong mga chapter AGK, GK, at siyempre, bago kayo makapunta dun sa, magsabi sa inyong chapter founder, magsabi muna kayo dun sa, sa AGK or GK, po. So, magtanong lang po kayo at yun naman po ay magbibigay naman ng abiso sa akin. Sila po bilang national admin ng KMM, sila po ang magsasubmit sa akin. So, siyempre ako po ang pinaka-chairman ng Caballero, ang founder ng KMM Caballero program. So, pipiliin po natin yan. At by the way, meron po tayong ikinakasa or schedule na sa mga gusto, siyempre, quick response team tayo mga bro, Meron tayong paramedics training na gagawin. So magkakaroon po tayo niya mga kapatid, paramedics training, yung madali ang paggagamot, yung ang tawag yan, first aid, di ba? Meron tayo na, at least kung may makita tayo na disgrasya sa dam, pwede mong tulungan, pwede mong bigyan lapatan ng first aid. Alam mo kung ihiga mo siya o iupo mo siya. Actually, minsan may bawal dyan. Bawal mong galawin yan. Magkakaroon din po tayo dyan ng mga firefighting training. So, yan po ang part ng project ng Caballero para kayo ay well-equipped. And samantalahin ko na rin, ang isang function ng Caballero, actually multifunction ng Caballero, yung mga nasa daan, yan po ay magsisilbi ding mata at tagabalita sa daan. Nabanggit natin kanina. So, dahil mata at tagabalita sa daan, ang mangyayari po dyan, kayo po ay magiging later ito, magte-training, may training ito. Magiging news correspondence namin. Tama po, Sir Doc. News correspondence. Ito ay maaring sa Pinoy Journalismo and our program also. And later on, by the way, gusto ko na rin i-discuss sa inyo na dito nakikita nyo po kami sa ePress. ePress Broadcasting Channel. So sa ngayon, napapanood nyo kami sa ePress Broadcasting Channel. Yan po, ha? Later on, kami po ay maaring yung makita, hopefully, susunod. Dahil kami po yung mga before nag-a-announce din naman sa DWBL 1242 kHz. Yan. Shoutout DWBL. Maari pong sa mga susunod na after mga 2 segments yan siguro. Diyan nyo po kami makikita and hopefully, Doc Sari, Sir, meron po tayong mga veteranong kasama kasi before sa media and I think hopefully makasama natin, gaya ni yung kaibigan ni Doc Sari po, pwede kong banggitin, Doc, si Sir Gani Oro.
DCRH po ba? Tama po ba, Doc? Tama. So, yun. I think, hindi ako nagkamali. Yan. So, veteranong ano po yan, veteranong newscaster no po. So, baka minsan makasama din natin. Hopefully, ano po. So, yun po ang ating programa. Pagtulong sa kapwa, pag-alalay sa kalye, sa kalsada, kung saan man dako, ano po, bilang isang kabalyero, bilang motorista. So, okay. Yan po ang ating kabalyero. Hopefully sa kahit papaano nabigyan namin kayo ng magandang idea about sa ating programa, ano po. So, bayanihan, yan po, nandiyan po lahat, ano po. So, susunod po niya, magkakaroon din po tayo ng mga traffic, traffic update. So, medyo kulang na rin tayo sa oras, Pero, meron pa tang 10 minutes, Doc, no? 10 minutes, ano po. Yun, meron po tayong 10 minutes. So, gusto ko rin sanang banggitan ng konti yung aming, kaya pa siguro, Doc, no? 10 minutes naman. Meron lang akong babanggitan. Isang napunta na rin lang naman tayo sa portion na alam nyo dito sa amin ang trabaho din namin sa mga bawat katulad naming officers, pumupunta kami sa iba't ibang area. So yung mga nagkakaproblema, tao lang nagkakaproblema din kasi. So gusto ko lang maging lesson for the day na itong ating maikling kwento lang, meron mga nangyayari na hindi pagkakaunawaan sa chapter founder at sa ating mga miyembro. Kung ano man po ito, sana katulad niya nakausap ko, pero okay na sila ngayon. It should be dapat nagkakaroon talaga ng pag-uusap o kapatawaran or dapat magpapakumbaba tayo mga kapatid, ha? Lalo na nakakataas sa atin. No. Maliman o tama ang chapter founder natin, tao lang, po. So, yan ay gusto kong i-discuss din, And I would like to take the opportunity, ako man mismo, bilang MC nung nakaraan, gusto ko lang i-take ang opportunity na to. Tao lang din ako. Maraming nakakakilala sa akin, mabait daw si MC Mike. Sabi nga nila, thank you. Tama ba? Maraming, kaya lang, tao lang po tayo. So, gusto ko po sanang clarify lang. I want to make a public apology. Kasi minsan na puyat tayo, nakainom ng konti, walang kain. Siguro that time para akong nawala. So sabi nila, to make the long story short, meron akong nasabing hindi maganda. Isa akong MC, isa akong officialis ng nights. Parang iba yung dating. So gusto ko po sanang hingi ng pagkakataong ito. Alam nila kung sino sila, those people. I want to take the opportunity to apologize and say sorry about it. Hindi natin sinasadya yun. Again, because of hindi natin alam nakakain minsan dahil nga sa pagod or po. Hindi yata ako nakakain ng dinner. So, nawala. Po. So, again, sana po matanggap nyo and salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Kung sino man po sila, alam nila yun. Thank you. Okay, tayo po'y magtatapos na. Pero bago po tayo magtapos, gusto ko lang, pwede pa natin pabatiin, Doc, si Bro Edu. Okay, last message na lang, Bro Edu. Hello. Para sa ating mga kapatiran, Heights of Metro Manila, ang last message ko na lang siguro, lagi natin tatandaan ang ating golden rule. So ano ba ang golden rule natin? What you give is what you get. So, kung anong gusto mong ibigay sa iyo ng kapatiran, ipakita mo. Kung ayaw mong ibigay sa iyo, huwag mo ipakita. Dito dapat kailangan vice versa tayo. Reciprocal. Reciprocal means hindi pwede dito yung I give you and I give you. So, two-way contact tayo dapat. Balikan. So, yun lang. So, gamitin ko rin itong opportunity na ito para batiin ko rin asawa ko. Secretary Chi, I love you. Yun. Tumakas kasi po ako, MC Mike. Tumakas ka. So, salamat sa'yo. So, hindi na siya tumakas. Ayan, paalam na ako. Sige, ito kay GK Jason. Magandang araw po uli sa inyo mga brother and sister sa Knights of Metro Manila. Nagpapasalamat din kami kay MC Mike sa pag-imbita rito sa konting pagpupulong namin dito sa
studio nila. At saka nagpapasalamat din ako sa asawa ko, pinayagan mo ako. Thank you kay kay Admin Jess. Thank you, mahal na mahal din kita, love you. At saka sa negosyo ko nga pala diyan, yung sa tao ko, sa J. Lunar's Bakery. Ayun, business ka pala. Po. Opo. Sa J. Lunar's Bakery po. Sasali natin yan sa KMM Business Club. Yes. Sige, thank you po. Ayan, thank you very much sa ating mga guests. Salamat. So, mga kabalyero, ako po yung mag-iiwan na lang ng mensahe sa inyo, no? Mga kababayan, kabalyero, tandaan natin sa kalsada man o sa buhay, ang tunay na lakas ay nasa puso. May malasakit, maging disiplinado, maging alerto, at higit sa lahat, maging kakabalyero ng bayan. So muli, ito po ang inyong lingkod, MC Mike. Muli po tayo magkita-kita sa ating programang KMM Kabalyero sa susunod na episode. Ride safe mga kakabalyero. Thank you. KMM Kabalyero, bayani ng daan, kasama sa hirap at laban ng buhay.